morning po mga kapatid namin dyan sa different BJMPs. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po, dadako po tayo sa salita ng Panginoon. Pero bago po tayo pumunta doon, tayo muna ay manalangin. Hallelujah, dakila ka Ama at pinupuri ka namin Panginoon. Ikaw ay banal at makapangyarihan na Diyos na aming itinataas sa oras na ito. At ikaw din Panginoon ang mensahe na aming mapapakinggan sa umagang ito Panginoon. Salamat po o Diyos, buksan mo po ang puso at isip namin. Bigyan mo po kami ng kaunawaan mula po sa Espiritu Santo mo Panginoon para ang mga salita na aming mapapakinggan at mapapag-aralan ay magiging buhay sa aming mga puso, na magiging gabay po kung paano kami mamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban dito sa mundong ito, Panginoon. Lord, ako lamang po ay iyong instrumento, Panginoon. Ikaw po ang magsalita at mangusap sa bawat isa sa amin. Tinataas ka namin, O Diyos, ito at tamang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So muli po, isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Salamat po sa pagdala sa Bible study na ito. At alam po natin mga kaibigan, hindi po kayo babalik sa inyong mga selda na lugi. Kundi, meron kayong pagpapalang matatanggap mula po sa presensya po ng Diyos. Amen? So salamat din po sa mga officers and wardens sa pagpapahintulot po na makadalo ang aming mga kapatiran dito sa Bible study na ito. So muli, good morning family. So ang pag-aaralan po natin mga kapatid ay kwento o mga examples sa Biblia kung paano po nanindigan yung mga alagad ng Diyos, yung mga nakakilala po sa Panginoon, paano po sila nanindigan sa gitna po ng laban o sa gitna po ng pagsubok. Naging nanindigan po sila sa kanilang pinaniwalaan at naging tapat po sila sa Diyos na kanilang nakilala at tinanggap. At alam ko po mga kaibigan na bawat isa po sa atin ngayon, sa dami po ng mga salita ng Panginoon na ating napapakinggan every now and then na magpa-Bible study tayo, alam ko po mga kaibigan na mas lumalalim po yung ating pagkakaalam at pagkakaunawa at pagkakakilala po sa Diyos na ating pinag-uusapan ngayon. At ito po ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon. Habang tayo po ay nabubuhay, manindigan po tayo at maging tapat sa Kanya. Kagaya po ng istorya ni na Shadrach, Meshach at Abednego doon sa Daniel chapter 3. Dito po kasi makikita na si King Nebuchadnezzar ay gumawa po siya ng isang rebulto niya, isang golden statue. Gumawa siya ng isang gintong rebulto at pinilin niya yung mga tao. Sabi niya doon, lahat kayo ay magsasamba dito. Lahat kayo ay magbabow down, magluluhod sa imahe na aking ginawa. At yun ang inyong sasambahin. Yun po ang utos ng hari doon sa kwentong ito. Pero sina Shadrach, Meshach at Abednego na magkakaibigan na nakakilala sa Panginoon, hindi po sila sumamba. Pero alam niyo po ba, nung ibinigay ng hari yung kanyang kautusan na lahat ay magsasamba, ibinigay din niya yung kaparusahan sa mga hindi magsasamba. Sabi niya, ang hindi magsasamba sa imahe na ginto na ito ay mapaparusahan at ang kanilang mga parusa ay maitatapon sila doon sa naglalagablab na apoy. Pero alam niyo mga kaibigan, hindi po natakot sina Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi po sila sumamba. Ang problema, may nakakita sa kanila na hindi sila sumamba at sinuway nila yung bilin ng hari. Kaya yun, nagsumpong yung mga tao. Sabi nila doon sa hari, di ba? Sabi mo hari na kapag may mga tao na hindi magsasamba ay itatapon natin sa blazing furnace. Sabi niya doon. So, makikita natin na sinumon ng hari ang tatlong ito. Pinatawag niya sila at sinabi niya na kayo ay maipapatapon doon sa naglalagablab na apoy. Pero ano po ang sagot ni na Shadrach, Meshach at Abednego? If we are going to read Daniel chapter 3 verse 17 and 18, ito po ang sagot ng tatlong magkakaibigan na ito. Sabi nila, if we are thrown into the blazing furnace, kahit pa man kami ay maitapon sa naglalagablab na apoy, the God we serve is able to deliver us. Kayang-kaya kaming iligtas ng Diyos na aming sinasamba at itinataas at pinapaniwalaan.
and kami ay kanyang ililigtas or He will deliver us from your majesty's hand. Sabi niya na Shadrach, Meshach at Abednego. Pero alam niyo po, sa inis ng hari, pinainitan pa niya ng 7 times yung blazing furnace na kung saan sila ay maitatapon. Masyadong mainit na pati yung mga nagtapon sa magkakaibigang ito ay namatay dahil sa init. Ngayon po, sobra ang init ngayon, marami po ang namamatay sa heat stroke. Kung nanonood po tayo sa news ngayon, marami po ang namamatay, pati matatanda, pati sanggol. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Let us be hydrated. Lagi po tayo uminom ng mainit na tubig. Ng tubig, okay? Okay, so, bakit tayo pumunta doon? It's because yung init pa lang ngayon ay nakakamatay na. So how much more yung parusa para sa mga hindi magsasamba. Kaya yun po mga kapatid, pero nanindigan yung tatlong ito. Pero sabi niya sa verse 18, but even if He does not, kahit pa man hindi kami iligtas ng Diyos namin, sabi niya doon, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Sabi ng tatlo, talagang nanindigan sila, naging tapat sila sa Diyos na kanilang nakilala at pinagsisilbihan. Sabi nila, kahit hindi pa kami iligtas, kahit hindi pa namin makita ang kaligtasan, hindi pa rin kami magpupuri o magsasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa mo. Sabi nila. So ano ang nangyari? Itinapon sila doon sa blazing furnace. Pero nung sumilip si Nebuchadnezzar, sinilip niya yung blazing furnace, nakita niya na, bakit tatlo lang yung hinagis natin bakit 4 yung nandoon na umiikot-ikot doon sa loob ng blazing furnace. Kaya sabi niya sa verse 25, if we are going to see verse 25, sabi ni Nebuchadnezzar, he said, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like a son of the gods. Ayan, mga kaibigan, tama ang pinanindigan ni Shadrach, Meshach at Abednego. Pero alam nyo, ang pamamaraan ng Diyos ito at this, hindi niya pinatigil yung apoy o hindi niya pinakupa yung apoy. Bagkus ang ginawa niya, sinamahan niya sila doon sa loob ng blazing furnace. Kaya lalong namangha si Nebuchadnezzar, sabi niya, tignan ninyo, bakit 3 lang naman yung ipinasok ninyong mga tao? Bakit 4 na ang nandoon sa loob? At yung pang-4, para pang isang anak ng Diyos, sabi niya. So dahil sa pagkamangha ni Nebuchadnezzar, pinalabas niya sila, sabi niya, Shadrach, Meshach, Abednego, lumabas na kayo dyan. Kaya nung lumabas sila, wala man lang ni isang hibla ng kanilang buhok ang nasunog. Hindi man lang nasunog yung kanilang damit. Imagine that. Ay, kasi nga, nirescue sila ng Panginoon, ng Diyos na ating sinasamba ngayon. Ganyan po kakapangyarihan ang ating Diyos, mga kaibigan. Kung hindi man niya pahupain, ano po ba yung blazing furnace? This may be trials o pagsubok sa ating buhay. Kung hindi man niya patigilin yung mga pagsubok sa ating buhay, ibig sabihin, sasamahan niya tayo para mapagtagumpayan natin ang anumang mga pagsubok sa buhay ng bawat isa. Okay po ba mga kapatid? Hallelujah! Ito naman, punta naman tayo at alam niyo ang nangyari. Kung titignan natin yung the following verse, I think it's in verse 29 to 30. Sabi ni Nebuchadnezzar, dahil nakita niya yung milagro, sabi niya, ngayon, hindi na yung imahe na rebulto na ginawa kong Diyos-Diyosan ang ating sasambahin. Ang sasambahin na natin ay yung Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, dahil there is no other God that can save this way. Walang ibang Diyos na pwedeng makapagligtas na kagaya ng ginawa ng Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya yun mga kapatid, hindi na lang sina Shadrach, Meshach at Abednego ang nananampalataya sa Diyos, kundi pati na rin si King Nebuchadnezzar, 10 ng mga tauhan niya, 10 ng mga tao na nasasakupan niya. Okay? At ano pa ang nangyari?
the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego na itaas pa ang kanilang mga rangko, na i-promote pa sila. Why? They have the favor of the king. Ganyan din po ang mangyayari, mga kaibigan, sa atin. Kung maninindigan po tayo sa ating pananampalataya at hindi po tayo magsasamba sa kung anumang mga Diyos dito sa mundong ito, ay ipopromote po tayo ng Panginoon. Yung promotion po is hindi po yung ipopromote lang tayo sa mas mataas na antas ng lipunan, kundi ito po ay mapapasa atin po yung blessing and favor ng Panginoon. Kaya kung ano po ang ipinapanalangin mo ngayon na gusto mong makamtan, kapag ikaw ay manindigan at maging tapat sa ating Panginoon, asahan mo, makakamtan mo ang sagot ng panalangin mo. Okay? Punta naman tayo sa example ni Daniel naman, yung isa pa nilang kaibigan. Ito naman, yung isa pa nilang kaibigan. And it's the same. Meron na naman pumalit kay Nebuchadnezzar na isang hari at gumawa na naman ng imahe para sambahin nila. Gumawa na naman sila ng Diyos-Diyosan para sambahin ng mga tao. At si Daniel, na kaibigan ni Shadrach, Meshach at Abednego, ay hindi rin nagsamba. Kaya ayan, isinumbong na naman siya sa hari. At ang kaparusahan po ng hindi magsasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ng hari ay maitatapon sila sa lion's den, sa kung saan ay nakakulong ang mga mababangis na leon. Kaya nung nakita nila na hindi nagsamba si Daniel doon sa Diyos-Diyosan na ginawa ni King Darius, ay sinumbong nila at ang kaparusahan ni Daniel na itapon siya doon sa kulungan ng mga leon na mababangis na gutom na gutom. Kaya what do you expect kapag ikaw ay itinapon sa kulungan ng mababangis na hayop? Ay, walang matitirang buto. Baka lahat ay talagang kakainin. Kaya ganyan po yung expectation ng mga tao. Yes, mamamatay na si Daniel. Kasi si Daniel ay pinagpapala, kaya naiinggit yung mga ibang tao. Kaya sabi nila, nung naitapon si Daniel doon sa lion's den, sa akala nila, yun na yung katapusan ni Daniel. Pero hindi. Kung babasahin po natin sa Daniel chapter 6 verse 22, dahil sa paninindigan din ni Daniel na hindi magsamba sa Diyos-Diyosan na ginawa ng hari, ano ang sabi niya? Sabi kasi ng hari, sinigawan niya si Daniel doon sa lion's den, Daniel, buhay ka pa ba? At sumagot si Daniel, nagtataka yung hari, bakit kaya buhay pa si Daniel? Kaya ang sagot ni Daniel doon sa verse 22 of chapter 6 ng Daniel, sabi niya, my God sent His angel, nag-utos or nagpadala ang Panginoon ng kanyang anghel, and He shut the mouth of the lions. So they have not hurt me. Sabi niya, hindi ako sinaktan ng mga leon dahil ang Panginoon na aking pinapanindigan at binibigyan ko ng aking katapatan, ng aking loyalty, ay nagpadala ng anghel para sa ganon ay isara yung mga bibig ng mga leon para hindi nila ako saktan. Kaya ganyan po, mga kaibigan. Kung papansinin po ulit natin, ang pamamaraan po ng Diyos sa pagliligtas kay Daniel ay hindi po niya tinakpan yung lion's den. Diba? Sana tinakpan na lang ni Lord yung lion's den, yung bukana ng lion's den, para hindi na pumasok si Daniel doon. Pero hindi, pinahintulutan na maipasok si Daniel doon sa kulungan ng mga mababangis na leon. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng anghel para isara, itikom yung mga bibig ng mga leon. Kaya ganyan din po, mga kapatid, ang mga nangyayari sa ating buhay. Pinapahintulutan ng Panginoon na tayo po ay dumanas ng pagsubok. Pinapahintulutan po ng Panginoon na tayo po ay dumanas ng mga kapaitan sa buhay. Pero ito po ang kanyang pangako. Hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan sa gitna ng laban. Maging tapat ka lang at maging manindigan ka lang sa iyong pinapaniwalaan. Amen? So, ganyan po ang pamamaraan ng Diyos. At yung Diyos na gumawa ng milagro kina Shadrach, Meshach at Abednego at Daniel, ay siya ding Diyos na aming ipinabahagi, isinisigaw everyday po sa Bible study natin sa jail ministry na ito. It is the same God. He is the same God na nagligtas kina Shadrach, Meshach at Abednego nung sila ay nanindigan, ay pareho din Diyos na ating sinasabi ngayon at ating sinamba kanina, ay siya ding magliligtas sa atin, ay siya ding magpoprotekta sa atin kung tayo
tayo po ay magpapatuloy na manindigan at maging tapat sa Kanya. Amen? Bakit po ba natin ito pinag-aaralan, mga kapatid? Alam niyo po, dito sa mundong ito, maraming mga bagay ang nakakalinlang. Maraming mga bagay ang pwedeng umagaw sa ating atensyon. At hindi po natin namamalayan na doon na pala tayo nakafocus. At alam niyo po, kung ang focus po ng ating buhay ay sa isang bagay o sa material na bagay or kung sa isang tao at nakakalimutan po natin na kilalanin ang Diyos at sambahin ang Diyos at sumunod sa mga kautusan ng Diyos, ang tao or ang bagay na yan na nasa iyong puso na mas sinusunod po ng bawat isa sa atin ay nagiging idol or nagiging Diyos-Diyosan. Okay? At alam niyo po, mga kapatid, ayaw po ng Panginoon, kinapupuutan po ng Panginoon na hindi natin siya gawing priority sa ating buhay. Sabi ng salita ng Diyos, love the Lord your God with all your heart. Ngayon na nalaman na natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon, God is asking, hinihingi ng Panginoon na mahalin natin siya. Bakit ba? Bakit kailangan nating mahalin ang Diyos? Para sa ganon, dahil gusto niya na tayo po ay mailigtas at makarating sa kanyang kaharian sa langit. Ayaw po niyang tayo ay pumunta sa impyerno. At ang isang pamamaraan para po tayo ay maging qualified na maisama niya sa kanyang kaharian ay mahalin natin siya. Wala po sanang iba. Siya lamang po ang kikilalanin natin na Diyos. Amen? Huwag po tayong gumawa ng Diyos-Diyosan sa ating mga puso. Huwag po tayong magsamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Or huwag po tayong magsamba sa ang mga Diyos-Diyosan ng mga kapatid ay hindi lamang po yung mga rebulto na nakikita natin o yung mga bagay-bagay sa ating paligid, kundi pati din po kung ano po yung sinasamba ng puso natin. Kaya minsan, pati yung pera po ay nagiging Diyos-Diyosan. Kaya delikado po yan, mga kapatid. Ang pera po ay hindi masama. Kailangan natin ang pera. Kailangan natin ang pera para tayo po ay mabuhay. Pero kung sasambahin po natin ang pera, yun po nagiging masama po. Dahil sa pagsamba sa pera, dahil sa dahil sa greediness, pagiging gahaman o pagiging greedy, ay nakakagawa po tayo ng kasalanan, nakakagawa po tayo ng scam, nakakagawa po tayo ng panlilin lang sa ating kapwa para lang sa ganoon ay makakuha tayo ng mas malaking pera. Pero mag-ingat po tayo, mga kapatid. Greediness can bring us to hell. Simple greediness can bring us to hell. Pero salamat sa Panginoon dahil nakakapakinig na po tayo ng salita ng Diyos at unti-unti po na iniaayos ng ating Diyos ang ating mga buhay. Ano po ba ang kahihinatnan kung hindi po natin sasambahin ang Diyos o hindi po tayo magninindigan sa ating pagsasamba o paniniwala o hindi po tayo magiging tapat sa Diyos na ating tinanggap o pinapaniwalaan ngayon at wala pong iba kundi si Jesucristo? Ano po ba ang babala ng Bible? Kung babasahin po natin sa Exodus chapter 20 verse 24, in Exodus chapter 20 verse 3 to 4, I should say. Exodus chapter 20 verse 3 to 4, makikita po natin dito yung 10 commandments at yung pinakaunang dalawa. Sabi niya dyan, you shall have no other gods before me. Huwag sana kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ako lamang ang inyong kikilalanin dahil ako lamang ang makapangyarihan na makakapagligtas sa inyo. Kaya in verse 4, sabi nga, you shall not make yourself an image. Huwag kayong gumawa ng mga imahe in the form of anything in heaven above or on the earth below or on the earth beneath. Huwag kayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan na inyong sasambahin. Ako lamang ang inyong sasambahin. Yan po, hindi ko tayo ignorante, mga kapatid, sa 10 Commandments. Yan po ang bilin ng Panginoon. Gustong-gusto niya na siya lamang po ang ating sasambahin. Siya lamang po ang ating kikilalanin na Diyos. Paano kung hindi natin ito papakinggan? Ano ang mangyayari kung hindi natin ito kung isasawalang bahala natin ang bilin ng Panginoon na ito? Actually, sabi pa sa New Testament, flee from idols. Lumayo kayo. Itapon ninyo, talikuran ninyo ang anumang mga imahe na sinasamba ng mundong ito. Yun po ang sabi niya dyan. Kaya ano po ba ang mangyayari kung ipagpipilitan natin or we will turn a deaf ear to these commands of the Lord? Kung magbibingi-bingihan tayo, magbubulag-bulag
nanawagan tayo sa salita po ng Panginoon, sa bilin po ng Diyos. Kung titignan po natin sa Joshua chapter 24 verse 20, ito po yung babala ng Panginoon. Sabi niya, if you forsake the Lord and serve foreign gods, tignan ninyo, small g, mga maliliit na Diyos, okay? Diyos-Diyosan, I should say. If you forsake the Lord, ang tunay na Diyos, kung tatalikuran ninyo ang tunay na Diyos at maglilingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa o Diyos-Diyosan, kapupurutan niya kayo at paparusahan. He will, sabi niya dyan, He will turn and bring disaster on you and make an end of you after He has been good to you. Kahit pa may mabuti siyang plano, kahit pa napakaganda ng plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kung tatalikuran natin siya at magsasamba tayo sa ibang Diyos na hindi totoo, sabi niya dyan, kapupuutan niya tayo po ay kagagalitan niya, magagalit po ang Panginoon, at ang napakadelikado mga kaibigan ay parusahan pa niya tayo. Kaya tignan po natin, kaya inuna ko po na ipinakita yung paninindigan ni Shadrach, Meshach at Abednego para makita natin doon na walang hindi po nakakatakot mga kaibigan na manindigan. Hindi po nakakatakot na maging tapat sa ating Panginoon. Why? It's because God will save us. Kahit pa kutyain po tayo ng ating mga kapamilya, kahit pa marami ang magagalit sa atin dahil hindi na tayo nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao, huwag po tayong matakot dahil kayang-kaya po ng Panginoon na tayo ay iligtas at baguhin ang ating buhay at maging ilaw po tayo para sa iba. Kaya yan po mga kapatid. At kung pupunta po tayo sa verse 23, sabi niya dyan sa verse 23, if we are going to jump, this is our last verse, sabi niya, now then, sabi ni Joshua, throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel. Ito po ang bilin ng salita ng Panginoon. Itapon na ninyo, iwaksin ninyo, talikuran na natin yung mga Diyos na ating pinaglilingkuran noon. Maaaring Diyos natin ang alak, naging Diyos natin ang droga, naging Diyos natin ang mga babae, mga Diyos natin ang mga braha, naging Diyos natin ang kayamanan. Sabi ng Panginoon, iwaksi natin, talikuran natin ang pagmamahal natin sa anumang mga bisyo dito sa mundong ito. At tayo po ay ibigay po natin ang ating puso sa Panginoon na tunay na makapangyarihan at tunay na makakapagligtas. May pagbabago po mga kapatid. Kung akala natin ay sirang-sira na po ang ating buhay, may pagbabago po mga kapatid. Hindi lang po ang mga nasa loob ng bilangguan ang may kasalanan. Pati din po kami na nandito po sa labas mga kapatid. Hindi po kami perfecto. Nakakagawa po tayo lahat ng kasalanan. Sabi ng salita ng Panginoon, no one is righteous, not even one. Walang ni isang perfecto, walang ni isang walang kasalanan. Lahat po tayo may kasalanan. Pero alam niyo po mga kapatid, ang napakaganda. Habang tayo po ay nakikinig sa salita ng Panginoon, unti-unti po na ibinibigay ng Diyos ang katotohanan. At sa bawat katotohanan mula sa salita ng Diyos, tayo po ay napapalaya mula po sa kasalanan. Tayo po ay napapalaya dahil sa mga maling akala. Tayo po ay napapalaya mula sa maling mga pananampalataya at paniniwala. Hallelujah. Wala po kami ibang hangarin mga kaibigan kundi mapatatag po ang pananampalataya ng bawat isa sa atin at mabasa po ang katotohanan mula po sa salita ng Biblia, sa salita po ng Panginoon na nakasulat po sa Biblia. Ang relihiyon po mga kapatid, hindi po yan nakakapagligtas. Pero ang relasyon po natin sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego at ni Daniel na nagligtas sa kanila ay makakapagligtas din po sa atin ngayon kung tatanggapin po natin at kikilalanin natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung may pagsubok ka kapatid, tandaan mo, ang Panginoon sinamahan niya sina Shadrach, Meshach at Abednego sa loob ng apoy. Ang Panginoon nagpadala ng anghel para isara yung bibig ng mga leon na kakain sana kay Daniel. Ganyan din po ang gagawin ng Panginoon. Yung pagsubok mo, kasama mo ang Diyos. Palalakasin ka niya at palalabasin ka niyang matagumpay. At kung may mga tao man na gustong sumira sa iyo,
ang Panginoon magpapadala ng anghel para isara ang kanilang mga bibig, para isara ang kanilang mga kamay, para hindi kanila masaktan. Kaya yung mga kaso niyo, mga kaibigan, magtiwala kayo sa Panginoon. Kung natatakot kayo, ay, yung kaso ko, wala akong witness, or ay, may mga magwi-witness na sinungalingan ang kanilang sasabihin, magtiwala ka sa Diyos. Kung napatigil ng Panginoon ang leon, pwede niyang patigilin ang tao para magsinungaling at para sa ikaw ay sirain. Okay? Kaya ito po mga kaibigan, hinihingi po ng Panginoon na ngayon, mula ngayon, dahil nakikilala na natin ang Diyos at napapalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, manindigan ka at maging tapat. Ang milagro ng Diyos ay nasa iyo. Ito lang po ang mensahe sa umagang ito mga kapatid. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, pagkos tayo po ay kumapit sa Diyos na makapangyarihan at wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus na siyang namatay sa cross para tayo pong lahat ay mailigtas. Salamat po sa inyong pagkikinig at bago ko po ibalik sa ating MC, tayo po muli ay manalangin. Dakila ka o Diyos, salamat po sa aming napakinggan ng mga salita na at mga babala, Panginoon, na ibinigay mo, O Diyos. Alam namin, Lord, na minsan ang mga salita mo ay medyo nagkakaroon po ng impact sa amin, nasasaktan kami dahil sa katotohanan. Pero alam namin, Lord, na yung katotohanan ay siyang magpapalaya sa bawat isa sa amin. Salamat, O God, itong mga salita na ito ay gawin mong butil ng buhay sa puso po ng mga nakapakinig para po sa ganoon ay magbigay po ng mas malalim pa na pagkakakilala sa iyo at pag-unawa sa iyong mga kapangyarihan at mga plano sa buhay nila, O Diyos. Lord, itinataas ko ang mga PDL, 10 ng kanilang mga officers at wardens. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng pagpapala sa kanila. Lord, ito po ang aming samot nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.